Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ingo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Ipinanganak at lumaki sa syudad itong si Ingo. Nag-iisang anak ng mag-asawang Carla at Ping. May kaya sa buhay ang pamilya, kaya simula pagkabata ay sunod na sa layaw. Nagagawa ng binata ang gusto. Hindi na din ito nasubaybayan ng mga magulang dahil abala ang mga ito sa negosyo. Kaya naman halos walang alam ang mga ito sa ginagawa ng binata. Madalas nagbabakasyon sa kung saang lugar, kasama ang mga kaibigan. Ngunit isa sa mga karanasan nito, ang tuluyang nakapagpabago ng kanyang pag-uugali, maging ng paniniwala. Aruganting magsalita, walang galang lalo na sa mga nakakatanda. Madalas ding napapaaway dahil sa kabastusan ng bunganga at kayabangan. Isang hapon, nagkayayaan ang magkakaibigang magbakasyon sa malayong probinsya. Nagkataong taga Siquijor ang isa sa mga kaibigan nito. Tawagin na lang natin sa pangalang Mar. Kung gusto nyo, doon tayo sa amin. Sa Siquijor. Malayo na yun ha. Ano naman yung mahihita natin doon? Baka mamaya mabagot lang ako ha. Sa palagay ko matutuwa ka doon, Ingo. Ano? Sama na kayo. Aba ako, sasama na ako. Ikaw ba, Ingo? Sige na nga. Total wala naman akong ginagawa dito eh. Nakakasawa na din yung mga pinupuntahan natin. Nang magkasundo, naghanda na ito ng mga kagamitan. Ng mga sumunod na araw, tumulak ang magkakaibigan papunta sa probinsya ni Mar. Piniling sumakay ng barko dahil hindi sanay si Ingo na sumakay ng eroplano. Madalas tulog ang binata. Habang nasa biyahe, hindi ito iniistorbo ng mga kasama dahil alam nila ang ugali ni Ingo kapag nagising ito sa kalagitnaan ng pagtulog. Pagdaong sa pantalan, sinalubong ang mga ito ng isa sa kamag-anak ni Mar. Napag-alaman nila Carl at Ingo na Muslim pala ito. Putik na yan pare, hindi mo naman sinabing Muslim ka pala. Madalas pa naman kitang inaalok kumain ng baboy. At lagi ko din naman tinatanggihan dahil alam kong haram yung pagkain ng baboy. Tiyo Abdul, nasan po yung sasakyan? Ayon, naroon sa labasan. Hindi ko na dinala dito sa loob dahil bawal. Malapit lang naman. Tara na, bitbitin nyo na ang inyong kagamitan. Wika ng tiyuhin ni Mar. Nagulat ang binata sa sinabi ni Ingo. Masyadong mabigat yung dala ko. Pwede bang ikaw na lang yung magdala, Manong? Babayaran na lang kita. Nilingon ni Mar ang kaibigan. Tinignan ng masama. Uy Ingo, wag mong dadalhin dito yung ugali mo. Tsuhin ko yung taong yan ha. At hindi mo siya utusan. Kaya wag kang bastos. Hayaan mo na ba? Ayos lang yan. Malapit lang naman ang pagdadalhan ng mga gamit nyo eh. Sige na, mauna na kayo sa sasakyan. Kita mo na. Ayos nga lang sa tiyuhin mo eh. Ikaw talaga, Mar. Ang init lagi ng ulo mo. Tara na nga. Magagalit na sana si Mar nang bigla itong akbayan ni Carl. Iyaan mo na, Mar. Para ka namang bago lang bago dyan kay Ingo. Simula noon, ganyan na talaga yung ugali niya. Yun na nga eh. Ibang lugar to pare.
Hindi to Maynila. Mamaya mapahamak pa yan eh. Tayo ang masisi. Mabuti na lang at mahaba yung pasensya ng tiyuhin ko. Kundi, baka nabugbog na yan. Hayaan mo na pare. Isang araw, may taong makakapagturo sa kanya ng leksyon. Hindi man sa ngayon, pero darating din yung panahon na malalaman ni Ingo yung pagkakamali niya. Wika ni Carl. Medyo malayo sa mismong syudad ang tahanan ni Mar. Kakailanganin pang dumaan sa mabatong kalsada bago makarating sa kanilang baryo. Walang hiya naman pare. Napakalubak naman ang daan na yun. Nanakit yung likuran ko. Tapos yung upuan ng sasakyan nyo. Gawa pa sa kahoy. Napansin ni Mang Abdul ang pagiging reklamador ni Ingo. Kaya pinunan nito si Mar. Oy Mar, hindi maganda ang ugali niyang kaibigan mo ah. Mapapahamak yan dito. Pagsabihan mo kagad. Opo tiyo. Pasensya na po kayo ha. Ako na po yung bahala sa kanya. Matapos kausapin ng tiyuhin, tinawag ni Mar si Ingo upang pagsabihan. Tumango lamang ang binata. Alam ni Mar na pinapalusot lamang nito sa kabilang tenga ang sinasabi. Oy Ingo, umayos ka nga. Napapahiya tayo dito eh. Tandaan mo wala tayo sa lugar natin. Isa ka pa eh. Nagpunta nga tayo dito para magliwaliw. Hindi para makinig sa mga litanya nyo. Aba, parang nagsisisi tuloy ako dahil sinama kita dito. Matapos kausapin ng kaibigan, sinamahan na nila ito sa silid na tutulugan. Pinaliwanag ni Mar ang mga dapat at hindi dapat gawin, lalo na't iba ang kaugalian nila kesa sa mga nakasanayan. Tuwing madaling araw, nagigising yung mga tiyuhin ko para magpunta sa moske at magdasal. Tumatagal to ng mahigit 1 oras. O depende. Sa hapon 6:00 naman. At sa mga oras na nabanggit, kayo lang yung tao sa bahay. Hindi pwedeng hindi ako sumama dahil yon ang nakaugalian namin. Ayos lang naman sa akin yun, Mar. Pero mukha talaga mababagot ako dito. Wala ba tayong pwedeng pasyalan? Meron naman. Pwede tayong mamasyal doon sa kabilang bundok. Medyo malayo nga lang yung lalakarin. Kakailanganin natin ng gagabay papunta doon. May kakilala ka ba dito? Ayoko kasi na nasa loob lang ng bahay eh. Wala akong kakilala eh. Pero tatanungin ko si Tio Abdul. Baka sakaling may alam siyang tao na pwedeng sumama sa atin. Hapon na nang makarating sa lugar. Naghahanda na ang mga tiyuhin ni Mar para magpunta sa moske. Amar, matutulog muna ako ha. Habang nasa moske kayo. Ikaw Ingo, maidlip ka na din. Alam kong pagod ka sa biyahe. Paano ako makakatulog? Ang tigas ng higaan oh. Ay sus, ang dami mo namang reklamo. Sana nagdala ka ng sarili mong higaan. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Dumungaw si Ingo sa bintana. Nakita ang isang matandang may pasan-pasan na bungkus ng kahoy. Dahil sa pagkabagot, may kung anong pumasok sa isipan. Tumayo ito at lumabas ng tahanan. Pinuntahan ng matanda at kinausap. Magandang hapon po, Tatang. Saan po ang punta ninyo? Saka ano po ba yung mga dala nyo? Nagpatuloy lang sa paglalakad ang matanda na parang walang nadinig. Aba, loko tong matandang to ah. Tatang, bingi ka ba? Biglang huminto ang matanda. Nilingon si Ingo. Dayo ka ba dito, iho? Oh, dayo ko dito. Bakit naman po? Ano naman kung dayo ko dito? Kaya pala iba ang pag-uugali mo ah. Iba ang ugali ko?
Kung ikaw kaya yung lumagay sa lugar ko, binati kita kanina, Manong. Tinanong kita, pero hindi ka sumagot. Hindi ba mas nakakabastos yun? Nasa tao kung tutugunin niya ang pagbati mo o hindi. Kapag hindi ka pinansin, ang ibig sabihin nun, wala siyang ganang tugunin ang pagbati mo. O hindi naman kaya, abala lang sa ibang bagay. Kagaya ngayon, abala ko sa paglalakad at pagbasa ng mga panggatong ko. Pero heto ka at nakaharang sa aking daanan. Matapos magsalita, tumuloy na sa paglalakad ang matanda. Kamot ulo namang bumalik sa loob ng bakuran si Ingo habang pinagmamasdan itong naglalakad palayo. Hindi maiwasan ng binata na matawa dahil sa paraan ng paglalakad na matanda. Panay pa ang pagkamot nito sa puwet. Maya-maya pa, dumating na si Mar at Mang Abdul galing sa pagdarasal sa moske. Mukhang may napagkatuwaan ka na naman Po, wala naman po. Yung matanda lang na dumaan. Nakakatawa kasi siyang maglakad eh. Si Tatang Badong, doon sa kagubatan nakatira ang matandang yan. Madalas itong napapadaan dito para mamulot ng mga tuyong sanga ng kahoy dyan sa taniman ng kape sa kabilang burol. Ano naman yung ginagawa niya sa mga tuyong sanga na yun? Panggatong. O di kaya ginagamit niya para pagapangan ng mga tanim na sitaw. O siya, magsipasok na tayo nang makapaghapunan na. Teka, nasa na pala yung isa mong kaibigan? Nandun ho sa kwarto. Maiidlip lang daw sandali. Ganun ba? Gisingin mo na yon nang makapaghapunan bago matulog ulit. Naglakad si Ingo papunta sa kwartong tinutuluyan. Ginising si Carl. Naupo pa ito sa higaan nang mapansing madilim na. Dali-dali itong tumayo at lumabas ng silid. Nagtaka ang mga kaibigan nito kung bakit ganon ang kilos ni Carl. Kaya naman hinabol ito ni Mar at kinausap. Uy Carl, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang wala ka sa sarili? Napatingin naman sa kanya si Carl. Napakamot ng ulo. Wala to. Akala ko kasi may pasok tayo eh. Nagtawanan ang lahat nang madinig ang sinabi nito. Lingid sa kanilang kaalaman na ito na pala ang umpisa ng isang kakaibang kaganapan. Habang kumakain, masayang nagkwekwentuhan si Mar at iba pa nitong mga tiyuhin. Wala ang mga magulang ng binata sa bahay dahil may kailangan itong gawin sa kabilang bayan. Napansin na naman ni Ingo na tulala si Carl. Hindi nakikisali sa usapan ng magkakaibigan. Noong una, hinayaan niya lamang ito sa pag-aakalang bagong gising lamang ang kaibigan at napagod sa mahabang biyahe. Kinabukasan, nagkayayaan ang magkakaibigan na mag-ikot-ikot sa paligid. Natanong ni Mar ang tiyuhin kung sino ang pwede nilang pakiusapang samahan sila sa kabundukan. Ngunit abala ang mga tiyuhin at pinsan nito sa kani-kanilang mga gawain. Ay nako, hindi natin maaasahan ng mga pinsan mo ngayon, Mar. May mga trabaho na din sa bayan ng mga yon. Pero may kakilala ako. Kung gusto ninyo, siya na lang ang papakiusapan natin. Sige po tiyo, nababagot na po kasi yung dalawang kasama ko eh. Sayang naman yung punta namin dito kung hindi ko sila maigagala. Matapos ang pag-uusap na yun, sinundo ni Mang Abdul ang sinasabing tao. Nakahanda na ang tatlo sa pamamasyal. Ilang sandali pa, dumating si Mang Abdul kasama ang isang matanda.
Napatayo si Ingo dahil ito yung matandang pinagtatawanan kahapon. Kapansin-pansin din ang hindi pangkaraniwang katahimikan ni Carl. Siya ba yung sasama sa atin? Kaya pa ba niyan maglakad ng malayo? Yang ka na naman, Ingo. Siya nga pala si Tatang Badong, isa sa pinakamatandang naninirahan dito sa lugar namin. Kabisado niya yung kabundukan dahil dati rin siyang mangangaso. Ha? Wala sa itsura niya yung sinasabi mo, Mara. Pasensya na ha, pero baka tayo pa yung magpasan sa kanya pabalik dito Hindi man kalakasan ang boses ni Ingo, nadinig pa din ito ng matanda. Mukhang may sinasabi ang kaibigan ng pamangkin mo, Abdul. Kung ayaw nyo, abay, wala namang problema sa akin. Ay tatang, pagpasensyahan nyo na po yung batang yan. Lumaki po sa syudad kaya ganyan ang asal. Magpapasama ba kayo o hindi? Tutuloy po kami, Tiyo Abdul. Siniko pa nito ang kaibigan upang manahimik. Kung gano'n, si Tatang Badong na ang bahala sa inyo. Sige na, pupunta pa ako sa bayan at magbubukas ng pwesto. Ikaw nang bahala sa mga kaibigan mo. Matapos ihabilin kay Tatang Badong ang magkakaibigan, tumuloy na si Mang Abdul papunta sa bayan. Umalis na din ang magkakaibigan papunta sa kagubatan. Saan nyo ba gustong magpunta? Marami akong alam na lugar kung saan makakakita kayo ng magagandang tanawin. Ikaw na ho ang bahala, Tatang Badong. Kahit taga dito ako, hindi ko rin kabisado yung kabundukan Pues, tara na. Pero teka, yang kasama niyong mataba, parang napapansin ko na kanina pa walang imeka. Oo nga, Mar. Kahapon pa yan wala sa wisyo si Carl Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Wala naman. May iniisip lang ako. Iniisip? Meron ka pala nun? Yang ka na naman sa pang-aalaska mo. Pabayaan mo na nga lang si Carl. Ang mabuti pa, ituon mo na lang yung pansin mo sa tanawin. Maaaliw ka pa. Nagpatuloy sa pamamasyal ang pangkat. At dahil sa walang magawa itong si Ingo, muli niyang pinagdiskitahan ng matanda. Mar, tignan mo si Manong Parang pato kong maglakad. Oy Manong, matanong nga kita. Bakit ganyan ka ba maglakad? Ingo, yan ka na naman. Alam mo nang matanda na yung tao Natural may nararamdaman na yan sa katawan. Hindi na pinansin na matanda ang pang-asar ni Ingo. Dagdag mo pa ang kakaiba nitong kasuotan mula sa katutubong pangkatang matanda at nakaugalian na nito ang kanilang makalumang pananamit. Nagpatuloy ang mga ito sa kanilang pamamasyal. Ngunit ilang sandali pa, nadinig ni Tatang Badong ang malakas na kulog na nagmumula sa bandang itaas ng bundok. Nako, mukhang bumubuhos na ang malakas na ulan sa tuktok ng bundok. Mabuti pa ay lumayo na tayo sa ilog. Baka mamaya umapaw ang tubig. Naglalakad sa pangpang ng ilog ang grupo ng mga oras na yon. Dali-dali namang umakyat si Ingo at Carl. Inalalayan ng dalawang binata ang matanda papunta sa taas ng pangpang. Maaari naman tayong mamasyal sa ibang bahagi ng gubat. Tara na Manong, baka abutin tayo ng dilim Hindi sumagot ang matanda, kaya nilingon ito ni Mar. Nakitang nakatingin sa kalangitan si Tatang Badong. Napatingala din ang binata. Napansin na walang ulap, maging sa itinuturo nitong bahagi ng bundok. Mukhang iba ang kutob ko sa mga nangyayari. Ang mabuti pa,
dumito muna kayo at sisiguraduhin kong ligtas na magpatuloy. Bakit ho ba? Ano bang meron, Tatang? Wala namang ulan ah. Pumirmi lang kayo dito. Mar, pakisabihan nga yung kaibigan mong matigas ang ulo. Kung ayaw niyang mapahamak, matutong sumunod sa sinasabi ng nakakatanda. Opo, Tatang Badong. Pasensya na ho kayo ah. Uy, ikaw Ingo. Ayusin mo nga yung pananalita mo. Para kang hindi lumaki sa syudad eh. Para kang hindi anak ni na Sir Ping at Ma'am Carla. Napakamot na lamang sa ulo si Ingo. Naupo sa lilim ng puno. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga magulang ng binata ang may-ari ng pinapasukang trabaho ni Carl at Mar. Nagagawa nilang magpunta sa kung saan dahil na din sa kahilingan ni Ingo. Hindi na ito sinasaway ng mga magulang hanggat walang ginagawang ikapapahamak ng kanilang reputasyon. Yang ka na naman eh. Bakit ba kasi ang hilig mo kung ikumpara sa nanay at tatay ko? Iba sila at mas lalong iba din ako. Oo, naroon na tayo. Pero ang punto ko, anak ka ng mga amo ko. Ano sa tingin mo yung sasabihin nila sa sandaling may mangyari sa'yo? Masyado ka lang nag-aalala. Walang mangyayari sa atin dito. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, biglang nagsalita si Carl. Teka, bakit ang daming alitap-tap? Saan gagaling yung mga yan? Nagtataka si Mar. Dahil tirik ang araw ng mga oras na yun, iniikot nito ang tingin sa paligid, maging sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Ngunit wala naman itong nakikita. Teka Carl, alitap-tap? Sigurado ka ba? Wala naman ako nakikita eh. Oo nga. Teka, kahapon ka pa wala sa sarili ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano ba naman kayo? Ayan sila oh, nagkalat sa paligid. Nang mga oras na yun, tinitignan lamang ni Tatang Badong ang binata. Alam nito na may nangyayaring hindi maganda kay Carl. Aalis na muna ako dito. Dito lang kayo. At titignan ko kung ligtas na tumuloy o kinakailangan nating bumalik. Naglakad ang matanda palayo. Hindi pa din maalis ni Ingo ang ngiti sa kanyang muka habang tinitignan ang paglalakad na matanda. Ay naku, ayan ka na naman Ingo. Ano ba kasi yung meron sa'yo na hindi mo wala-wala yung pagka-arogante mo? Simula noon, ganito na ako. Hindi ko lang maiwasang punahin yung mga nakikita ko sa ibang tao. Kung minsan, sila din naman yung may kasalanan eh. Kung bakit ako nagiging arogante sa kanila. Kahit kay Tatang Badong, wala namang ginagawa sa'yo yung tao ah. Ikaw pa nga tong nanlalait sa kanya. Hayaan mo na. Hindi naman niya narinig yun pare. Saka wag ako ang pagtuunan mo ng pansin. Ayan oh, si Carl. Tignan mo. Parang nasisiraan na ng ulo eh. Tinignan ni Marang kaibigan. Nakita itong may hinuhuli sa hangin. Uy, Carl, ano bang ginagawa mo? Di, humuhuli ng alitap-tap. Ilalagay ko sa garapon. Saka dadalhin ko pag uwi. Alitap-tap? Nasaan ba? Wala naman akong nakikita eh. Alam mo, itigil mo na yan. Mupo ka nga dito. Mamaya madulas ka pa. Mahulog ka sa bangin. Ngunit hindi huminto sa ginagawa si Carl. Sa halip, nagpunta pa ito sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Sa pagkakataong yun, sinundan ni Ingo ang kaibigan. Anak ng... Carl, bumalik ka nga rito. Ano bang ginagawa mo? Sa sobrang lakas ng sigaw ni Ingo, nabulabog ang lahat ng hayop sa paligid. Nagliparan ang mga ibon
at maging ang ilang maliliit na hayop. Ilang minuto lang ay bumalik si Tatang Badong, maging ito ay nadinig ang pagsigaw ng binata. Teka, ano bang nangyayari dito? At nagsisigawan kayo? Kasi itong si Carl Manong nanguhuli daw ng alitaptap. Wala namang kaming nakikita. Kamuntikan pang mahulog sa bangin. Mabuti na lang at napigilan ko. Kung hindi, naku baka naging kwento na tong tabatsoy na to. Manong, ang mabuti pa. Bumalik na tayo sa bahay. Hindi maganda ang kutob ko Mabuti pa nga. Tungkol sa mga alitaptap. Carl, anong kulay ng liwanag ang nakikita mo? Kulay dilaw po, Manong. Nako, hindi alitaptap ang nakikita mo, kundi mga lambana. Masama ito. Bilisan niyo at hanggat maaari. Pagdating sa tahanan bar, wag niyo siyang palalabasin. Babalaan ko din si Abdul. Bakit? Ano po ba yung nangyayari kay Carl? Doon ko na ipapaliwanag sa bahay niyo. Sa ngayon, magbadali na tayo. Dali-daling bumaba ng kabundukan ng pangkat. Hindi na makapagsalita si Ingo. Pilit nitong iniisip kung ano ang nangyayari sa kaibigan. Hanggang sa makarating sila sa tahanan ni Lemar. Dito ipinaliwanag ni Tatang Badong ang lahat. Kaharap nila na mga sandaling yun si Mang Abdul at ang ilan sa mga kamag-anak ni Mar. Pinakinggan ng mga ito ang paliwanag ng matanda. Ang kaibigan mo, Mar, may espesyal na kakayanang makipagsalamuha sa mga elemento. Ang mga nilalang na sinasabi niyang alitaptap, mga lambana, ito ang dahilan kung bakit siya lang ang nakakakita sa mga yon. Pero bakit po? Parang nawawala sa sarili si Carl. Yan din ang malaki kong katanungan. Meron ba sa inyong gumawa ng kalokohan? Sa pagkakatanda ko, wala naman ho, tiyo. Ano ho ba ang ibig niyong sabihin? Tahimik lamang nakikinig si Ingo na mga sandaling yun. Pilit na iniisip ang mga pangyayari. Sa pagkakatanda niya, wala namang ginawang kalokohan si Carl at sa katunayan, nanatili lamang ito sa loob ng tahanan. Wala namang ginagawa si Carl Manong Ako siguro meron. Umihi ako nung nakaraang araw doon sa likod. Sa malaking bato. Yun lang naman po yung ginawa ko Wala na pong iba. Nagkatinginan si Mang Abdul at Tatang Badong. Sa pagkakataong yun, nagalit ang dalawang nakakatanda. Yun lang naman. Hindi mo ba alam kung gaano kalaking kalapastanganan yung ginawa mo? Hindi lang sa mga nagmamay-ari ng tahanang ito, kundi maging sa mga nilalang na nakatira sa paligid. Kayong mga taga-syudad, kahit kailan, hindi na natutong rumespeto sa kalikasan. Po, ano po bang mali sa ginawa ko? Naiihi na ho ako. Yun na nga ang mali doon. May sariling palikuran ang bahay na ito. Bakit kailangan mong umihi sa likod ng bahay? Pasensya na po. Hindi ko na napigilan Alangan namang tiisin ko. Di nagkasakit naman ako nun. Ang katigasan ng ulo ng isang tao ay nagre-resulta sa mga hindi magandang pangyayari kagaya ngayon. Ang kaibigan mong si Carl ang nagbabayad ng ginawa mong kalokohan. Kalokohan? Sa naiihi na nga ho ako. Ano hong dapat kong gawin? Ingo, tama na. Huwag ka nang sumagot. Huwag mo nang pahabain pa ang diskusyon. Ano po ba yung mangyayari kay Carl, Tatang? Sa ngayon, huwag niyo muna siyang palalabasin ng bahay. Kahit anong mangyari, hindi ito pwedeng makita ng mga naglipa ng elemento. Dahil sa oras na mangyari yon, tuluyang sasakupin ng mga nilalang ang katawan ng kaibigan niyo.
Yan ang nga bang sinasabi ko, Mara. Mahirap na magdala ng mga dayo dito sa atin. Lalo na kung walang disiplina. Bukas na bukas, pauwiin mo na ang mga kaibigan mo. Ayokong sumalo ng mga responsibilidad mula sa irresponsableng tao. Pasensya na ho kayo, Tiyo. Hayaan ho ninyo. Ihahanda ko na po yung mga gamit namin. At bukas na bukas, babalik na ho kami sa syudad. Ngunit biglang sumagot si Tatang Badong. Sa mga sandaling ito, ikinalulungkot ko. Ngunit hindi maaaring umalis ang binatang si Carl. Lalo lamang siyang mapapahabak sa oras na lumayo ito sa baryo. Kalukuhan, di lalo namang napahamak yung kaibigan namin kapag hindi kami umalis dito. Manahimik ka dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito sa kaibigan mo. Bakit ako? Saka kung ako yung may kasalanan, bakit si Carl yung nagbabayad? Hindi ka kayang galawin ng mga nilalang na gumagambala sa kaibigan mo. Dahil mataas ang iyong dungan, gayon din si Mar. At si Carl lamang bilang isang taong may kakayanang makipagsalamuha sa mga engkanto. Siya ang naging daan upang ituro sa iyo ang isang mahalagang leksyon. Kung mga magulang ko nga, hindi ako nahituwid sila pa kaya. Tignan nga natin kung ano yung magagawa ng mga sinasabi niyong engkanto. Huwag na huwag mo silang hahamunin, bata, dahil hindi mo alam ang kayang gawin ng mga engkanto. Wala kang kaalam-alam sa kanilang mundo. Napagpasyahan na. Manatili kayo sa tahanang ito hanggang sa matapos ang problema at pakiusap lang habang nandito kayo. Sundin ang bawat habili ng mga nakakatanda. Matapos magsalita, lumabas si Mang Abdul kasama si Tatang Badong. Hindi ko alam kung anong uri ng nilalang gumagambala sa binata. Pero sigurado ko, iisa lang ang pakay nito. At yon ay ang kunin siya. Sa kabila ng pagiging Muslim ni Abdul, naniniwala ito sa sinasabi ng matanda dahil na din sa mga sariling karanasan. Ano po ba yung magagawa natin, Tatang Badong? Sa ngayon, titignan natin kung ano ang susunod na gagawin ng mga nilalang. Saka ako magpapasya. Uwi na muna ako sandali. Kukuha lang ng ilang kagamitan. Matapos kagad nang umalis si Tatang Badong, nagpaalam na din si Mang Abdul na pupunta sa kanilang moske. Dahil may gagawin pa ito, naiwan ang 3 binata sa tahanan. Ingo, huwag ka na munang lumabas ng bahay para hindi na lumala yung sitwasyon. Bakit ba lahat kayo? Ako yung sinisisi. Kasalanan pala sa lugar niyo yung umihi sa bato. Putya naman na yan. Sa ayaw at sa gusto niyo, bukas na bukas, uuwi ako ng syudad. Pasensya na, pero hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Kung meron mang dapat managot sa lahat ng nangyayari ngayon, walang iba kundi ikaw. Natahimik naman si Ingo. Ito ang unang pagkakataong nakita niyang magalit si Mare. Lumabas ito ng silid. Naupo sa bangkong nasa gilid ng pinto. Magsisindi na sana ito ng sigarilyo nang mapansin ang maliit na liwanag mula sa sulo. Inakala ni Ingo na si Tatang Badong na ang paparating, kaya sinalubong niya ito. Ngunit natigilan ang binata dahil nang makalapit ito sa liwanag, napansin ito na may mukha ang bolang apoy. Lumulutang sa hangin, papalapit kay Ingo. Nanigas sa kinatatayuan ang binata at ng ilang metro na lamang ang layo nito sa kanya. Biglang may tumulak sa binata, dahilan para matumba ito. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na walang lalabas ng bahay? Bilisan mo, tumayo ka na at pumasok sa loob. Dali-daling pumasok ang binata.
Sumilip sa pinto. Nakita nitong nakikipagbunos sa nilalang ang matanda. May hawak itong itim na tela na sinusubukang itaklob sa nilalang. Yan ang sinasabi kong panganib. Nakikita mo ba yung nilalang na yan? Teka, ano bang nangyayari? Bakit may mga ganyan dito? Saan ang galing yung mga yan? Ang tawag sa mga nilalang na yan, San Telmo. Isa lang yan sa mga elementong naninirahan sa lugar na ito. Sa nangyayari ngayon, malaki yung posibilidad na hindi lang yan ang makikita mo. Muling ibinaling ng dalawa ang atensyon kay Tatang Badong. Nagawa nitong takluban ng dalang tela ang San Telmo. Dali-dali itong inilublob sa malaking tapayan na may lamang tubig. Yan ang bagay sa'yo. Magtanda ka na sana at wag ka nang babalik dito. Matapos pinakawalan na ang nilalang, tatalbog-talbog itong umaalis sa lugar. Na tila nagkaroon ng takot dahil sa ginawa ni Tatang Badong. Mabuti na lang at naabutan niyo si Ingo. Kung hindi, baka sunog na din yung kaluluwa nito. Sakto lang ang dating ko. Kung hindi, baka tostado na pati kaluluwa ng kaibigan mo. Eto, tulungan mo kong ilatag sa buong bakura ng mga pangontrang ito. Hindi lang San Telmo ang maaaring dumating. Natulala si Ingo sa matanda dahil hindi nito akalain na may taglay na kakaibang kaalaman si Tatang Badong na minsan niyang pinagtawanan at kinutya. Nang matapos ang dalawa sa paglalagay ng mga pangontra, pumasok ang mga ito sa bahay. Kumusta ang kalagayan ni Carl? Nasa kwarto po. Sa palagay ko, maayos naman po yung pakiramdam ni Carl. Mahimbing po siya. Ano bang sinasabi mo? Wala na dito si Carl, Mara. Hindi na naituloy ni Marang sasabihin. Biglang sumigaw si Ingo. Nakot na loko na. Hindi niyo ba pinantayan? Ano ba kasi yung ginagawa niyo rito? Hindi ba't sinabi kong huwag niyong lulubayan ang tingin si Carl? Pasensya na ho kayo. Nakampante ako nasa loob na siya ng bahay eh. Bilisan ninyo. Hanapin natin sa paligid si Carl. Hindi pa nakakalayo ang batang yon. Dali-daling lumabas ng tahanan ang tatlo. Nilibot ang buong bahay. Sakto namang dumating si Mang Abdul. Nadat na nitong nagkakagulo ang tatlo. Mara, ano bang nangyayari? Bakit pa ikot-ikot kayo sa bahay? Nawawala ho si Carl. Hindi po namin alam kung saan nagpunta. Mabuti naman at nandito ka na. Nakita ko itong si Ingo. Kamunti ka ng lapain ng San Telmo. Mahabaging ala. Anong San Telmo? Anong kabaliwan ang sinasabi mo, Tatang Badong? Maniwala ka man sa hindi, tiyo. Yan ho yung nangyari. Kamunti ka ng lamunin ng buhay itong si Ingo. At ngayon naman po nawawala si Carl. Maya-maya ay muling sumigaw si Ingo. Dali-dali nilang pinuntahan. Nakita na mga ito si Carl na nakatayo sa harapan ng malaking bato. Carl! Carl! Ano bang ginagawa mo dyan? Tara na, pumasok na tayo. Delikado dito. Delikado? Ano bang sinasabi mo? Mababait yung mga nakatira sa batong to. Ikaw pa nga yung nagdala ng panganib sa kanila eh. Alam mo bang nakapatay ka ng sanggol na engkanto? Hayaan mo lang siyang magsalita. Wag na wag kang sasagot, Ingo. Nilingon naman ito ni Carl at nginitian. Tama. Walang makikialam. Dahil hindi naman kayo kasali sa gulong ginawa ng taong to eh. Alam kong malaki ang kasalanan ng nagawa ng binata. Ngunit hindi niya kayo nakikita. Alam ni Tatang Badong
na isa sa mga nilalang na napinsala ni Ingo ang nasa loob ng katawan ni Carl ng mga oras na yun. Kinuha na matanda ang pagkakataon upang kausapin ang mga ito. Oo, hindi niya nga kami nakikita. Hindi ba dapat mas lalo siyang magkaroon ng konsiderasyon? Hindi ba niya alam na hindi lang siya ang naninirahan sa mundong ito? Naroon na tayo. Pero hindi rin naman siguro lingid sa kaalaman ninyo na hindi siya lumaki sa lugar na ito, hindi ba? Hindi siya nabuhay sa mga ganitong uri ng paniniwala. Lumaki ang binatang ito na walang ibang nakikita kundi mga pisikal na bagay lamang o mga taong nakapaligid sa kanya. Ano pa man yung maging dahilan mo, napatay ng binatang yan ng aking anak. At dahil sa kawalan niya ng respeto, nawala ang tangi kong tagapagmana. At alam mo, Tandang Badong, ang batas. Buhay ang inutang. Buhay din ang kabayaran. Liban na lang kung may magagawa kayong maaaring tumumbas sa buhay ng anak ko. Paano kung sasabihin ko sa'yo na kaya kong buhayin ang anak mo? Anong magagawa ng isang matandang manggagamot? Alam kong lumipas na ang panahon mo. Tignan mo nga yung sarili mo. Puti na yung buhok mo. At halos hindi na maituwid yung likod. Ngayong sabihin mo sa akin kung paano mong gagawin yung mga sinasabi mo. Maaring tumanda na ang katawan ko, ngunit hindi ang aking espiritu. Kahit papano, may nalalabi pa din namang lakas sa matandang katawang ito. Ngayon, kung makipagkakasundo ka sa akin, bubuhayin ko ang anak mo. Pero kung makikipagpatigasan ka, wala na din akong magagawa kundi patawang ka ng kaparusahan. Tinatakot mo ba ako, tanda? Hindi ako sanay na magbitiw ng pananakot. Kaya ikaw ang magpasya bago pa mag-iba ang desisyon ko. Hindi ako magpapasya ngayong gabi. Sa susunod na araw, unang pagdilim ng buwan, muli ako makikipag-usap sa'yo at doon ko sasabihin ang aking hatol. Matapos magsalita, biglang nawala ng malay si Carl. Dali-dali naman itong sinalo ni Tatang Badong at Ingo. Sa ngayon, ligtas na ang kaibigan mo, Mar. Ngunit hindi natin alam ang gagawin ng nilalang na sumapi sa kanya. Pero nagtataka ako kung si Ingo ang may kasalanan sa kanila. Bakit si Carl ang sinasapian ng nilalang? Parang alam ko yung gustong mangyari ng nilalang na yan. Gusto niyang iparamdam sa akin ang sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Nagulat si Tatang Badong sa sinabi ni Ingo. Napangiti naman si Mar. Dahil sa kabila ng pagiging mapanghusga at mapanglait na tao, may malasakit sa mga kaibigan ang binata. Matapos makipag-usap ay lumabas si Ingo upang magsigarilyo. Naiwan naman sina Tatang Badong at Mar sa loob ng kwarto, kasama ang natutulog na si Carl. Alam niyo, Tatang, kahit ganyan ho yung ugali ni Ingo, mabait naman siyang tao eh. Minsan ko nang napatunayan na may malasakit siya sa amin. Alam mo ba, kamuntika na akong mamatay sa Maynila, Manong. Pero dahil sa tulong ni Ingo, nabigyan uli ako ng pagkakataong mabuhay ulit. Naikwento nga sa akin ni Abdul ang tungkol dyan. Lahat ng tao may kanya-kanyang katangian. At siguro may dahilan ng kaibigan mo kung bakit ganoon ang kanyang ipinapakitang ugali. Ramdam ko din naman na mabuti siyang tao. Tama ka po, Manong. Matagal ko nang kilala si Ingo. Hindi naman ganyan yung totoo niyang ugali eh. Simula lang umasenso yung pamumuhay nila at naging abala yung mga magulang niya sa negosyo. Doon nagsimulang magbago yung ugali niya. Hindi na mahalaga kung ano pa ang nakaraan ni Ingo. Ang mahalaga, kaya niyang tumanggap ng pagkakamali at humingi ng kapatawaran.
Yan lamang naman ang maaaring hilingin ng mga engkanto. Hindi rin tayo nakakasigurado na yun ang gusto nila. Dahil malaking kasalanan yung nagawa ni Ingo. At hindi lang simpleng paghingi ng kapatawaran ng sagot sa pagkamatay ng isang anak. Tama ka. Pero may nakahanda din ako para sa kanila. Walang karapatan ng sino mang engkantong magpataw ng kaparusahan sa isang tao. Tatandaan mo, Mara, tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Ngumiti lamang si Mar at hindi na nagsalita. Dito na ako matutulog sa labas. Ako na ang magbabantay. Hindi, Tatanga. Doon ka matulog sa loob ng bahay. Ako ang magbabantay rito. Gusto kong makita ng harapan ang mga nilalang na sinasabi niyo. Naku Tiyo, hindi ako sigurado kung makakayanan mo ha. Pero kung sakali mang magpakita sila at may gawing hindi maganda, nasa loob lang kami nila Tatang Badong ha. Dito rin ho ako matutulog. Ako ang may kasalanan sa kanila, hindi ba? Bakit hindi ako ang kunin nila? Bakit si Carl pa na wala namang ginagawang masama? Kagaya ng sinabi mo kanina, gustong iparamdam ng mga engkanto na mawalan ka ng mahal sa buhay at gagawin nila ang lahat para mangyari yon. Pwes, gagawin ko din ho ang lahat para hindi nila makuha ang kaibigan ko. Makikipagtuos ako kung kinakailangan. Hanga rin ako sa tapang mo, pero hindi ito ang oras. Sige na, pumasok ka na sa bahay. Mas mabuti pa ding siguruhin ang kaligtasan mo. Itabi mo muna yung katapangan at may paggagamitan tayo niyan. Sigurado ako. Ano ang gagawin ko dito Manong? Ayokong tumunganga lang sa sulok habang yung kaibigan ko nahihirapan dahil sa kagagawan ko. Kagaya ng sinabi ko, may paggagamitan yung katapangan mo. Alam kong nag-aalala ka sa kaibigan mo. Ngunit hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos ng galaw. Lalo pat hindi tao ang kalaban natin. Padaling basahin ang utak ng mga tao. Ngunit hindi ang mga engkanto. Nabalot ng katahimikan ng paligid. Hanggang sa sumapit ang madaling araw. Nagising si Mar upang sumama sa tiyuhing magdasal sa moske. Bago umalis, ginising nito si Ingo at binilinan. Ingo, aalis na muna ako ha. Kasama si Tiyo Abdul. Ikaw na muna ang bahala kay Carl ha. Nandiyan naman si Tatang Badong eh. O sige, ako nang bahala sa kanya. Mag-iingat kayo ha. Kayo din. May kape na doon sa kusina ha, kung gusto mo. Pagkaalis ng kaibigan, bumangon si Ingo upang magtimpla ng kape. Nakita nitong mahimbing na natutulog si Tatang Badong. Hindi maiwasan ng binatang pagmasda ng matanda. Kung titignan ito sa panlabas na anyo, hindi mo masasabing malawak ang kaalaman pagdating sa mga elemento. Napansin din ni Ingo ang mga letrang nakatato sa balat na matanda. Hindi ito gaanong napapansin dahil sa kaitiman. Ngunit sa tuwing tinatamaan ito ng liwanag, maaaninag ang mga sinaunang titik. Ngunit habang nagtitimpla ng kape ang binata, naramdaman itong kumilos si Tatang Badong. At nang tignan, nakaupo na ito. Naisip pa ni Ingo na pagtimplahan na rin ng kape ang matanda. Magandang umaga, Tatang. Eto, magkape muna kayo. Maraming salamat, iho ha. Pero teka, ang aga mong nagising. Naabutan mo bang umalis si na Abdul? Opo, ibinili ni Mar sa akin si Carl eh. Tinignan ko na din siya. Ayun, payapang natutulog. Napagod yata sa mga nangyari kagabi. Normal lang na mapagod ang pisikal na katawan. Pero huwag kang mag-alala. Kusa namang babalik ang lakas niya. Siya nga pala Manong.
Huwag mo sanang mamasamain yung tanong ko ha. Nakulong ka na ba dati? Nakulong ba ka mo? Aba bakit mo naman naitanong? Ikaw talagang bata ka. Nakita ko po kasi yung mga tattoo nyo sa katawan eh. Nakataas kasi yung damit nyo habang tulog kayo. Ah, ito ba? Ano naman ang kaugnayan ng mga tattoo ko sa pagkakakulong? Lahat ba ng lumalaya? Ba'y tato? Ganun po kasi sa amin. Yung mga kakilala ko pong galing sa loob na puno ng tattoo nung lumabas. Ay nako, yan ang ugaling dapat mong baguhin, iho. Hindi lahat ng taong may tato masama o galing sa kulungan. Ang mga tatong ito ay galing sa aking maestro. Mga orasyong pangdepensa ang mga ito. Orasyong pandepensa? Oo, yon ang tawag sa mga dasal na nakasulat sa aking balat. Ako lang ang nakakabasa ng mga ito. At sa tagal ng panahong nakaukit sa katawan ko ang mga letra, nakabisado ko na ang mga ito. Saan naman po nang galing yung mga dasal manong? Saka bakit kinakailangang ipatato ninyo kung kabisado nyo naman pala? Ang kasulatang pinagmula ng mga tatong ito, mahigpit na ipinagbabawal sa ibang tao. Maingat itong pinangangalagaan ng aking maestro. Ilang sandali pa, tinanggal ng matanda ang pang-itaas na damit. Nakita ni Ingo ang napakadaming peklat. Ang ilan, halos umabot ng 1 metro ang haba, lalo na sa likod na matanda. Saan naman ho nang galing yung mga peklat na yan? Balagim ang kwento na mga markang ito, iho. At siguradong hindi ka maniniwala sa oras na madinig mo. Bakit hindi nyo ho subukan? O sige, pero hindi pa din kita pipiliting maniwala ha. Ang mga pilat na ito, nakuha ko noong kasagsagan ng pakikipaglaban namin sa mga militar. Dati akong rebelde. Maraming labanan na ang pinagdaanan ko. At sa bawat labang na pagtagumpayan ko, isang pilat ang nagsisilbing tanda. Ibig sabihin, sa bawat taong napapatay mo, may naiiwang marka? Hindi lang isa, Ingo, kundi isang baryo na mga inosenteng tao. Ibig sabihin, naging kriminal nga po kayo. Yon ang naging tawag sa akin ng mga tao. At yon ang naging paraan ng pamumuhay ko noon. Pero dumating sa akin ang isang pangyayari na lubusang nakapagpabago nito. Isang matanda ang nakilala nito noon na naging dahilan ng tuluyang pagising mula sa kahibangang kinamulatan. Nangyari ito nang minsan silang nagkaroon ng engkwentro sa mga militar. Napuruhan si Tatang Badong. Alam niyang mamamatay na siya ng mga oras na yun. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mabilis na gumaling ang sugat ni Tatang Badong hanggang sa tuluyan itong nanumbalik sa dating kalusugan. Hindi niya alam kung nasan ang tumulong sa kanya dahil wala na ito ng magising. Ngunit may iniwan itong mga kasulatan. At ang mas kinagulat ni Tatang Badong, nang lumabas ito sa yungib, nakita nito ang mga tatong nakaukit mula sa braso hanggang sa buong katawan. Sa paglipas ng panahon na pagtanto ni Tatang Badong kung para saan ang mga tatong yun at ang mga kasulatang iniwan ng matanda, tinahak nito ang daan ng isang albularyo hanggang sa makilala ito sa kanilang bayan. Nabura sa isipan ng mga tao ang masamang nakaraan ni Tatang Badong. Kinagiliwan ito hindi lamang sa bayan, kundi maging sa karatig lugar. Balik tayo sa kwento. Yan ang naging kasaysayan ko, iho. Ngayon nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Lingid sa kalaman ng mga ito,
Nasa likod na pala si Carl. May hawak na pamalo. Biglang hinampas sa matanda dahilan para mawala ng malay. Carl, anong ginagawa mo? Siya lang naman yung hadlang sa lahat ng gusto kong mangyari. At ngayong wala na siya, makukuha na kita. At itong kaibigan mo. Teka, ako lang naman yung may kasalanan sa'yo ah. Kaya pakawalan mo si Carl. Ako yung harapin mo. Pare-pareho lang kayong mga tao. Ang nararapat sa inyo, mawala. Uunahin ko na yung matandang to. Dahil siya yung palaging hadlang sa lahat ng ginagawa namin. Akmang hahatawin na sana ni Carl ang walang malay na matanda nang bigla itong suntukin ni Ingo sa sikmura. Matapos yun, itinulak niya ito palayo sa matanda. Huwag mong isipin na hindi ko kayang saktan ng kaibigan ko. Hindi mo ko kilala. Sige lang, ituloy mo lang. Hindi naman ako mabubugbog kundi ang katawan ng taong to. Muling sinugod ng binata si Carl. Sa pagkakataong yun, itinulak niya ito palabas ng bakuran. Sinubukang pumasok ni Carl. Ngunit hindi ito makalusot sa ginawang harang na matanda. Huwag mo ding maliitin ang kakayanan ko. Pangkaraniwang tao lang ako. Pero marunong din naman akong gumamit ng utak. Pinapahanga mo ko. Pero kahangalan ang iniisip mo, bata. Tignan natin kung anong mangyayari. Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo. Matapos makipag-usap, hinayaan ito ang kaibigan sa labas ng bakuran. Papasikat pa lamang ang araw na mga sandaling yun. Dali-daling ginising ni Ingo ang matanda. At nang magkamalay ito, nakita ni Tatang Badong si Carl sa labas ng bakod. Anong ginagawa ng kaibigan mo sa labas ng bakod? Sa kanong nangyari? Ang sakit ng batok ko ah. Manong, bumalik na po yung engkantong sumapi kay Carl. Kasalukuyan siyang nasa loob ng katawan ng kaibigan ko. Bakit nasa labas ng bakuran ng kaibigan mo? Napansin ko po nung unang beses natin siyang nakaengkwentro. Lumalabas yung nilalang sa katawan ng kaibigan ko tuwing papasikat ang araw. At sa palagay ko, nasa loob ng bakod na ginawa niyo yung kanyang tahanan. Kaya naman tinulak ko siya palabas para hindi makabalik sa sariling tirahan. Mahusay. Hindi ko akalaing matalino ka din pala. Tama ang ginawa mo. Mas madali nating matatalo ang kalaban sa oras na lumabas siya sa katawan ng kaibigan mo. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Nag-usal ng mga dasal sa palad. Idinampi nito ang kamay sa ulo ni Ingo at muling nagbanggit ng mga orasyon. Naramdaman ng binata ang mainit na enerhiyang bumalot sa katawan. Isa yang proteksyon para hindi ka malapitan ng mga engkanto. Mahirap na. Baka sa'yo sunod na sumapi ang nilalang na yan. Maghanda ka dahil maaaring maging madugo ang labanang ito. Inaasahan ko na pong sasabihin niyo yan. Huwag kayong mag-alala. Sanay ako sa basagan ng muka. Ilang sandali pa, sumikat na ng tuluyan ng araw. Kagaya ng sinabi ni Ingo, lumabas sa katawan ng kaibigan ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong yun, nagkaroon ito ng sariling anyo. Isang tikbalang ang nais kumuha sa kanilang magkaibigan bilang paghihiganti sa kamatayan ng anak. Kamatayan niyo ng kaibigan mo ang tanging makakapatid ng uhaw ko sa paghihigante. Kaya hindi ko napalalampasin ang pagkakataong ito. Ikaw, Badong, alam mo ang batas ng kalikasan. Buhay para sa buhay. Oo, alam ko ang batas.
Kaya nga nandito ako para mapigilan kang tikbalang ka. Wala kang karapatang magpataw ng parusa sa mga tao. Hindi sila saklaw ng batas na sinasabi mo. Sandali lang, Tatang. Hayaan niyo akong makipag-usap sa tikbalang na yan. Nakipag-usap? Sa akin? Wala nagsilbi pa ang mga salita. Alam kong nabubulagan ka lang sa galit. Kung ako sa katayuan mo, magagalit din ako ng husto Pero ang idamay ang kaibigan ko sa kasalanang hindi niya ginawa, ibang usapan na yun. Pare-pareho lang kayo mga tao. Dapat lang sa inyo ang mamatay. Lahat kayo, salot sa mundong ito. Sinisira niyo ang kalikasan para lang makapagpatayo ng mga syudad niyo. Dinudumihan niyo ang hangin para lumikha ng mga bagay na nakapagpapasaya sa inyo. Dahil sa mga walang kwentang ideolohiya, nasisira ang balanse ng mundong ito. Hindi lang kayo ang apektado, kundi maging kaming mga engkanto. At ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa pagkamatay ng anak ko, kundi para sa kapakanan naming mga elemento na naninirahan sa mundo ninyo. Hindi ako relihiyosong tao, pero nauunawaan ko na ang mundo, nilikha para sa lahat. Kami mga tao, nakikiangkop sa takbo ng pagbabago ng mundong to. Kung may mga nasisira man kami, dahil sa kakulangan sa pag-unawa, kung may mapapahamak man sa inyo, hindi namin sinasadya. Pero sa kaso ko, aminado ko sa kasalanan ko. Kaya kung gusto mo kong parusahan, ako na lang pakiusap. Huwag mo nang idamay ang kaibigan ko. Pasensya na, pero ito ang hatol ko at hindi na mababago yon. Mamamatay ka at ang kaibigan mo. Matapos kausapin ng nilalang si Ingo, sinugod nito si Carl. Ngunit laking gulat ng tikbalang nang biglang mapunta sa harapan nito si Tatang Badong. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong huwag mong gagalawin ang mga tao? Ang tigas talaga ng ulo mo. Huwag ka nang makialam, tanda. Hindi mo na ito problema. Hindi ko problema. Ako ang nangangalaga sa bayang ito at sa mga taong nakatira dito. Ngayon kung sasabihin mo sa akin na wala akong kinalaman, para na ding sinabi mo na walang silbi ang pagiging tagapamagitan ko. Huwag mo lang sanang pagsisiya ng pakikialam na ito, tanda. Inundaya ng suntok ng tikbalang ang matanda. Ngunit nagawa itong saluhin ni Tatang Badong. Itinulak nito palayo ang tikbalang at walang tigil na hinagupit ng hawak niyang patpat. Napasigaw ang nilalang dahil sa sakit. Bawat tama nito sa katawan ng nilalang, nagiiwan ng latay na tila nanggagaling sa mainit na bakal. Binalaan na kita noong una pa lang, pero hindi ka nakinig. Kung pinalampas mo na lang sana at dininig ang paghingi ko ng tawad sa mga nangyari, hindi sana tayo aabot sa ganito. Anak ko ang namatay at kapakanan ng mga kalahi ko ang nakasalalay sa labang ito. Kung sakaling mamamatay man ako ngayon, wala akong pinagsisisihan at hindi ako titigil hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Kung ganon, hindi rin ako mangingiming patayin ka kung hindi ka patitigil. Muling nagsagupaan ang dalawa hanggang sa tuluyang bumagsak ang tikbalang. Inapakan ito sa ulo ni Tatang Badong at tinutukan ng hawak na patpat sa leeg. Bakit hindi mo ituloy, tanda? Tapusin mo na ang laban. Wika ng tikbalang. Ngunit sa pagkakataong yun, sumagot si Ingo upang awatin si Tatang Badong. Sandali lang po. Huwag po ninyo siyang patayin. Hindi ba may inalok kayong kasunduan sa kanya? Oo, pero siya mismo ang may ayaw, kaya wala na akong magagawa. Tikbalang, makinig ka sa akin. Naniniwala ako magagawang buhayin ni Tatang Badong ang anak mo
Kung makikipagkasundo ka lang, pakiusap, piliin mong wag mamatay. Bakit mo ito ginagawa, tao? Kasalanan ko ang lahat. At habang buhay kong dadalhin sa konsensya ko yung pagkamatay mo. Makinig ka sa sinasabi ng binata. Ito ang mas makakabuti para sa lahat. Handa kong tumalima sa kasunduan. Kung mangangako kang titigil na sa panggagambala mo. Napaisip ang tikbalang sa mga sinabi ng matanda. Hanggang sa pumayag ito. Binuhay nga ni Tatang Badong ang anak. Gamit ang kakaiba nitong kakayanan. Matapos ang kaganapan, nagpasalamat ang tikbalang. Kasabay nito ang pangakong lilisanin nila ang lugar at hindi na muling manggagambala. Nagsilbing aral para kay Ingo ang kaganapang yun hanggang sa nakauwi ito sa Maynila. Paglipas ng mga taon, unti-unting nagbago ang ugali ni Ingo, maging ang pakikitungo nito sa mga katrabaho at sa ibang tao. Bagay na ikinatuwa naman ng mga magulang, lalo na ng mga kaibigan. Hindi nila inaasahang magbabago pa ang binata. Ngunit nangyari ang imposible. Ito ay dahil sa karanasan nila sa lugar ni Mar nang minsang makasalamuha ang isang matandang kinakatakutan ng mga nilalang at elemento. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.